Hindi pa rin tapos ang usapin tungkol sa ibinabang memo ng MTRCB noong September 4 na nag-uutos na suspendihin ang It's Showtime dahil sa umano'y ilang violations ng mga host nito, kabilang na ang pagkain ng icing ng mag-asawang sina Vice Ganda at Ayon Perez sa segment na Isip Bata noong July 25. At nito ngang September 12, nag-viral ang tweet ng singer na si Ronnie Liang tungkol sa desisyong inilabas ng MTRCB kung saan nagbigay siya ng kanyang opinyon na ayon sa kanya, para umanong selective justice ang pinapairal ngayon ng nasabing ahensya dahil sa inconsistency nito sa pagpapatupad ng guidelines. Questionably rin daw ang mabilis na pag-aksyon ng MTRCB sa violation ng It's Showtime, gayong may mga programa naman daw na nagpapalabas din ng mga aksyong ginawa ni Vice at Ayon na binaliwala lang ng ahensya. Ang ilan pangaraw sa mga ito ay mas malala pa sa icing incident ng Vice Ayon. Mababasa sa tweet ni Ronnie, "Here's my honest opinion about the MTRCB issue with Showtime. The MTRCB, as the regulatory body, should give clear and consistent guidelines or parameters for acceptable content. In this case, they quickly suspended Showtime because Vice Ganda was seen licking icing off his co-host and partner Ayon Perez's fingers. However, there were similar or worse situations on other shows that were not addressed with the same urgency or attention. This inconsistency raises questions about their decision-making. Parang selective justice. Sorry po, pero ganun ang impression." Maaalala noong July 29, 4 na araw matapos umere ang pagkain ng icing ni Vice at Ayon, ay naganap naman ang sinasabing pagngasab sa leeg ng E80 host na si Tito Soto sa asawa nitong si Helen Gamboa. May mga bata ring nanonood ng E80 noon. Kaya kung may mga nalaswaan sa ginawa ni Vice at Ayon, siguradong may nalaswaan din sa ginawa ni Tito at Helen. Panganay na anak ni Tito ang kasalukuyang MTRCB chair na si Lala Soto. Kaya nang ipatawag ng ahensya ang producers ng It's Showtime noong August 1, hinamon ng mga netizens si Lala na ipatawag din ito ang pamunuan ng E80 upang patunayan na patas siya at wala siyang kinikilingan. Subalit imbis na makinig sa mga netizens, ay nagpaunlak pa ito ng interview sa tinaguriang pambansang marites na si Christopher Min noong August 2 sa programa nitong Christopher Minute. Paliwanag ni Lala, ganoon na raw talaga ang kanilang mga magulang kahit noong bata pa sila. Paglalahad pa niya, matagal na raw itong ginagawa ni Tito at Helen sa telebisyon at wala naman daw nagiging problema. Katwiran niya, ang ginawa ng kanyang mga magulang ay isang ehemplo ng mag-asawa. Alam niyo po, lumaki po kasi akong ganun, na halos araw-araw ng buhay naming magkakapatid. Ganun po talaga ang aming mga magulang sa telebisyon ay maski saan, mula pa po nung bata kami. They have been married for 55 years now. Wow. And katulad nga ng sinasabi ko, yung mga lambingan nilang ganyan, simula pa nung may show sila, yung cute, kapag nag-guest ang mommy sa School Bukol, at yung dating Eat Bulaga, all through the years, ginagawa po nila talaga yan. At wala naman naging problema kasi in fact, ito po ay isa pa rin ehemplo ng mag-asawa. Bago matapos ang kanyang interview, sinagot ni Lala ang katanungan kung bakit hindi niya ipapatawag ang mga producers ng E80 sa kabila ng reklamo ng mga netizens sa ginawa ng kanyang ama at ina. Romel, Nanay Christy, malinaw na walang anumang hindi angkop na nangyari sa binanggit na kilos ng aking mga magulang sa programang E80. Wala rin po silang nilabag na mga alituntunin at gabay ng MTRCB, kaya't hindi po dapat bigyan ng notice to appear at hindi dapat ipatawag ang E80. Kaya naman maging ang self-proclaimed motivational speaker na si Rendon Labrador ay hindi rin nakapagpigil noon sa kanyang pagsita kay Lala at nanawagan na mag-resign na siya kung hindi niya kayang gampanan ng maayos ang kanyang pagiging MTRCB chair. Kung ang pagiging mag-asawa daw ni Tito at Helen ang katwiran ni Lala upang hindi niya ipatawag ang E80, pues mag-asawa din daw sina Ayon at Vice Ganda kagaya ng mga magulang niya. Bakit si Tito Sen hindi mo sinita? Hindi mo binabaan ng memo? Pero yung Showtime, kila Vice Ganda at Ayon, yung ginawa nilang kahayupan, napakabilis mong umaksyon. Porket ba mag-asawa? Porket ba may relasyon? Yung tao ay okay lang? Si Vice at Ayon, mag-asawa din naman yun . Bakit yun binabaan mo ng memo? Bakit si Tito Sen? Hindi mo man lang inaksyonan. Wala ang ginawa . Ang tagal .
Nalilito ka ba sa leadership? Hindi mo ba kaya? Hindi mo ba alam yung duties ng MTRCB? Napakahalaga niyan. So paano namin malalaman na karapat dapat ka sa posisyon? Siguro oras na para ipaliwanag mo kung naiintindihan mo yung job description mo. Para malaman ng taong bayan, malaman namin na alam mo yung ginagawa mo. Punto pa ni Rendon, lahat daw ng nakikita ng mga bata ay tama sa paningin nila. Lumalabas din sa kanyang mga sinabi na hindi kayang ipaliwanag ni Lala sa mga batang manonood na asawa naman ni Tito si Helen. Kaya sana raw ay sinita niya ang kanyang ama para hindi na maulit ang ginawa nila. Hindi mo ba alam, Madam Chair, na sa mata ng bata, lahat ay tama? So pwede mo bang ipaliwanag sa lahat ng mga batang nanonood na mag-asawa naman yan, 44 years naman yan, never naman nagka-issue. Anong klaseng pananaw yan? Hindi ba dapat sitahin mo para hindi na maulit? Yung mga ganyang kasing act, kapag pinalampas natin, hindi man lang natin sinita. Baka kasi gayahin eh. Baka kasi lumala. Yan ang hirap sa mga Pilipino eh. Kung kailan malala na, tsaka natin sisitahin. Kinwestiyon din ni Rendon ang pagbabantay ni Lala sa mga programa, gayong hindi naman daw nito kayang tukuyin kung ano ang tama sa mali. Tinanong din niya si Lala kung may galit daw ba siya sa LGBTQ community. Public servant kayo. Yan yung inaasahan namin sa'yo. Magbantay. Paano mo ngayon mababantayan yung mga mali? Kung in the first place, hindi mo pala ma-identify kung ano yung mali sa'yo. So oras na siguro para ipaliwanag mo sa amin, sa taong bayan, kung ano ba yung mali, ano ba yung tama. Kasi ang mahirap kasi neto, iniisip ng taong bayan, iniisip ng tao na may kinikilingan ka ngayon. So hindi magandang example yan para sa isang public servant. So ipaliwanag mo kung bakit hindi mo sinita. Dahil ba tatay mo siya, hindi mo kaya, or ano ba yan? Galit ka ba sa LGBTQ at sila lang sinita mo? Dapat fair sa lahat ng public servant dito sa buong Pilipinas. Oras na para maging patas sana tayo. Hirit pa niya, baka raw dapat nang mag-resign si Lala kung hindi niya kayang ipatawag ang kanyang ama. Ngayon, Madam Chair, kung hindi mo kaya yung responsibilidad na para sa chairman, para sa head ng isang MTRCB, pwede ka naman po mag-resign. Hindi ka naman po namin pinipilit eh. Diba? Kung talagang mabuti po yung intensyon mo sa taong bayan para sa Pilipinas, dapat katulong mo ko dito. Mag-resign ka na kung hindi mo kaya. Baka hindi yan yung para sa'yo eh. Baka meron ka ring galing, pero hindi para dyan. Pwede ka naman lumipat. Magpalipat ka kung sino man ang naglagay sa'yo dyan. Para mas magawa mo yung tamang leadership na alam mong tama para sa Pilipino. Hindi yung pinipilit natin, yung sarili natin, pero hindi naman pala natin kaya. Delikado po kasi yung Pilipinas pag ganyan, lalo na kabataan. Dumipensa naman ng MTRCB sa kanilang inilabas na statement at sinabing nag-inhibit o hindi sumali si Lala sa pagboto para pag-usapan ng kahihinatnan ng It's Showtime. Paliwanag ng ahensya, unanimous ang naging desisyon ng 30 miyembro ng kanilang board upang suspendihin ang Kapamilya Program. Sa pananaw naman ni Ronnie, malaking factor ang posisyon ni Lala kung bakit maraming netizens ang hanggang ngayon ay nagdududa sa pagiging patas ng MTRCB sa pagbibigay ng violation sa It's Showtime. Saad ng singer, Chair Lala Soto's ties to a rival show of Showtime have sparked concerns about fairness within the board. Even though Chair Lala Soto claimed to have abstained from the suspension order, her presence as the head of the MTRCB and her close family connections to the showbiz industry cast doubt. Inihalin tulad pa ni Ronnie ang posisyon ni Lala sa isang referee sa larong basketball kung saan ang kaibigan o pamilya nito ang isa sa mga player. Mahirap umano para sa board na tingnang patas ang gagawin nitong desisyon lalo na't ang sangkot sa issue ay ang taong malapit kay Lala. Pagkukumpara ni Ronnie, it's like having a referee in a basketball game who's best friends with one of the players. It just doesn't feel right. People expect regulatory bodies to be impartial. Kung may connection ka sa industriya na nire-regulate mo at kapamilya mo mismo, mahirap para sa iba na tingnan ka na neutral. Sa huli, nilinaw ni Ronnie na wala siyang personal na issue kay Lala. Pero suggestion niya, dapat daw ay iba na ang mamuno sa MTRCB. Ito ay upang matuldukan na ang haka-haka tungkol sa ahensya pagdating sa conflict of interest, fairness at iba pa.
If conflicts of interest persist and the public sees the MTRCB as being affected by personal relationships, it could tarnish the board's reputation and credibility. They must be perceived as fair and trustworthy. I have no personal issues with Chair Lala Soto, but someone else should lead the MTRCB. Clarity, consistency, and avoiding conflicts of interest will help maintain MTRCB's reputation and prevent public backlash. Mga kapamilya, anong masasabi nyo sa opinyong ito ni Ronnie tungkol sa MTRCB? Nagiging biased nga ba talaga ang ahensya? Dapat na nga bang mag-resign si Lala sa kanyang pwesto? Pag-usapan na natin yan sa comment section. I-like at i-share nyo na rin ang video na ito upang mapanood pa ng mas marami nating mga kapamilya. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel at huwag nyo rin kalimutang pindutin ang notification bell upang hindi kayo mahuli sa mga latest kapamilya updates. Salamat!